Upang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Welcome back ulit no sa ating YouTube channel po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po ang inyong katropa ngayong araw na ito para magbigay sa inyo ng impormasyon about dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre sa ating mga OFW dyan, magandang araw at shoutout po sa inyong lahat. Salamat sa patuloy nyo ng suporta sa ating administrasyon at siyempre sa ating YouTube channel, mga kababayan. So ito po, mga kababayan, itong plano ni Pangulong Bongbong Marcos, job fair sa buong bansa para mabawasan ang unemployment rate. Alam naman natin, noong 2024, talaga mga kababayan, bumaba, no? Ang walang trabaho ng mga Pilipino. Oh, dumami ang may trabaho ng mga Pilipino noong 2024 po, mga kababayan. So target naman nga mapababa ang mga walang trabaho. Siguro yung mga walang trabaho, yan mga didilis na lang, mga kababayan. Kasi tamad magtrabaho, no? Mas gustuhin na lang magreklamo kaysa magtrabaho, no? So yan ang ating presidente, di ba? Gustong bawasan ang unemployment dito sa bansa. So gusto niya mapataas ang mga Pilipino na may trabaho. At yan naman talaga ay talagang gustong mangyari ng ating Pangulo, no? At yan yung sinasabi niya na sabay-sabay tayong aahon muli dahil magkakaroon tayo ng mga sapat na trabaho. Kaya na lang, ang pagpasok ng mga negosyante dito sa bansa, di ba? Yan ho, mga kababayan, ang isa din yan sa mga sinusulong ng ating Pangulo para magkaroon ng sapat na trabaho ang mga Pilipino. Kasi kung meron hong mga investment na makapasok dito sa bansa, trabaho po yan para sa bansa natin, para sa mga Pilipino. Diba? Trabaho yan para sa mga Pilipino. At yan dapat ay suportahan natin kung ano man ang natikaan ng ating Pangulo. Pero yung mga didilis, inggit na inggit yan, mga kababayan. Diba nga makakarinig lang sila ng mga magaganda na gagawa ng ating Pangulo dito, nang gagalaitin na sila sa galit. Diba? Diba, mga kababayan? Ganyan ho ang mga utak-dilis. Ito po, mga kababayan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpahayag ng mga plano na magdaos ng mga buwan ng job fair sa buong bansa sa layuning mas mapababa pa ang unemployment rate. Diba? Buwan-buwan, mga kababayan, ay magkakaroon ng job fair. No? Yun po ang isusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Diba? Grabe talaga itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang dito mo makikita ang kanyang kasipagan sa kanyang trabaho at talagang dedikasyon niya na matulungan ang mga Pilipino, mga kababayan. Diba? Diyan mo makikita na meron tayong presidente na talagang walang ibang gagawin kundi para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Hindi ho yun nakikita ng mga didilis. Kasi gusto nila yung nagmumura na pinapahirapan ng mga Pilipino. Diba? Tapos sabi nila, mas magaan pa daw ang buhay nila dati nung panahon ni Duterte. Paano naging magaan? Mga kababayan, COVID yun . Paano naging magaan? Walang trabaho ang mga Pilipino noon. Paano naging magaan ang buhay ng mga Pilipino? Ang taas pa ng gasolina noon. Umabot na 90 plus. Diba? Tapos sasabihin nyo, magaan ang buhay ng panahon ni Duterte? Naniwala ako. No? Ayaw nyo na lang kasi, napapahiya na kasi ang amo nyo. Ayaw nyo mapahiya ang amo nyo, kaya ganun. Sinasabi nyo yan. At ayaw nyo paniwalaan ang mga nagagawa ni PBBM dito sa bansa. Ito pa. Negosyo at turismo sa Mindanao mas pinalakas. Narinig nyo? Turismo at negosyo sa Mindanao mas pinalakas. Pero nyo, ating Pangulo, mga kababayan, kahit hindi siya nakatira sa Mindanao, pero talagang hindi lang ho ang Mindanao o di buong Pilipinas ang gusto ni BBM, mga kababayan. Hindi lang tayo doon na sasabihin ng mga didilis, pumunta kayo ng Davao. Napakaganda dito na ginawa ni Duterte sa Davao. Bakit? Si Duterte ba sa Davao lang nagpresidente? Ibig sabihin,
Nagpresidente pala yung amo ninyo para lang pagandahin ang Davao, hindi ang buong Pilipinas. 'Di ba? Pasalamat tayo kasi si PBBM, mga kababayan, wala na ho sa kanya ang politika. Ang gusto niya na lang, paunlarin itong bansa natin. Wala nang pamumulitika sa ating Pangulo. Dahil kung pinopolitika kayo ni PBBM, hindi niya yan gagawin sa Mindanao. Ha? Nakita niyo ba yung ginawa ni BBM sa Davao? Yung binigyan niya ng mga titulo ng lupa? Nagawa ba yan ng PAS admin? Hindi. Diba? Diyan kayo magtaka. Kung talagang pinopolitika ni PBBM yung mga amo nyo, sa tingin nyo, gagawin ba yan ni BBM? Tsaka si PBBM hindi natatakbo next year. Hindi natatakbo sa 2028. Tapos na ang kanyang termino. Depende na lang kung ma-extend pa siya. So, mas maganda ma-extend para tuloy-tuloy ang achievement na nangyayari dito sa bansa. Diba? Ang mga nangyayaring achievement, ayaw naman maniwala ang mga DDS. Wala tayong magagawa. Ganyan utak nila, mga kababayan. So, ito, tuloy natin ito. Ang isang paliparan na ipinangalan kay dating unang ginang Imelda Marcos sa Mati, Davao Oriental ay sasailalim sa malaking rehabilitasyon at pagpapalawak upang magsilbing isa pang mahalagang gateway para sa negosyo at turismo sa bahaging ito ng Mindanao. O, narinig nyo, mga kababayan, isang airport, no, ang rehabilitation, mga kababayan, no, para palawakin at pagandahin pa, no, para siyempre, mga kababayan, kapag may mga gumandang kapag ganyan kasi, mga kababayan, siyempre asahan na ho natin yan ang pagdagsa ng mga turista at mga negosyante, mga kababayan. Kapag may maganda na tayong paliparan, oh, tingnan nyo, Davao yan, ha? Davao Oriental yan, mga kababayan. So makikita nyo dito, kahit anong paninira nila sa ating Pangulo, mga kababayan, kahit anong binabato nilang paninira, kita nyo naman, kung pinopolitika sila, gagawin ba yan ng ating presidente? At hindi yan nalang pagandahin ang Ilocos Norte. Kaso maganda na kasi ang Ilocos Norte. Hindi ho yan, mga kababayan, yan nagmamayabang. Hindi katulad ng mga taga-Davao na mahiling magyabang. Pero, yung pinapakita lang nila yung magandang lugar. Pero yung mga squatter dun sa gilid, di nila pinapakita. No? O, ano nyo, kung may ganito tayong presidente, mga kababayan, talagang napakaganda at napakagaling, no, pag may ganito tayong presidente. Kasi, pero inyo, mga kababayan, hindi yun siya namumulitika. No? Kasi kung pinopolitika niya po, tingnan nyo na lang yung ginawa niya sa Davao, di ba? O ayan, ngayon, Davao na naman, Mindanao na naman. Di ba? Pinapaganda niya ang Mindanao. Dahil alam niya, makakatulong para umunlad ang bansa natin. Makakatulong, mga kababayan, para umunlad ang bansa natin ang Mindanao. Malaking bagay. Diba? Ito pa, mga kababayan. O, ayan. Hindi nagawa ng PAS secretary ng DepEd. O, ito. DepEd sinimulan ang pagtatayo ng kauna-unahang 12 palapag ng pampublikong paaralan sa Cebu. Ayan, hindi tayo fake news dyan, ha? O, 12 palapag na paaralan sa Cebu. Ang gusali ay magkakaroon ng 42 plus na silid-aralan, siyam na workshop, isang audiovisual room, aklatan, klinika, at mga kompletong laboratorio para sa home economics, computer, study, chemistry, at biology. Inisinyo rin ito upang makatiis sa mga natural na sakuna. Makatiis sa mga natural na sakuna. Ayan, napakaganda. Ayan, nakikita nyo yan? Mga kababayan. O yan, ha, mga kababayan. O umpisahan pa lang yan, ha. Baka mamaya, mabalitaan natin sa mga didilis pag natapos na yan. Proyekto pa ni Sara yan. Ha, mga DDS. Ha, kaya isinare ko ito, mga kababayan, para makita nyo rin. No? At siyempre, ito, mga kababayan, ay under na po, no,
ang proyektong ito kay Secretary Angara, mga kababayan ng DepEd. Diba? O baka mamaya sasabihin ng mga didilis, proyekto yan ni Sara, ganun-ganun. Diba? Mahilig yan sila mga kababayan diba? Kahit ngayon kay PBBM, pag nakita nila may proyekto na tapos, kay Duterte po yan, ribbon cutting lang si PBBM dyan diba? Ganyan ang utak ng mga didilis mga kababayan. So yun po, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you!